Namamaga pa rin ba ang inyong mga binti? Naninigas na naman ba ang tuhod tuwing umaga? Akala niyo po ba normal lang ito dahil tumatanda na kayo? Hindi po, mga lolo't lola. Ang mga pananakit, pamamaga, at kalansing sa tuhod ay hindi simpleng tanda ng pagtanda. Ito ay hudyat ng katawan na nauubos na ang collagen, ang tahimik na haligi ng ating lakas, buto, balat, at mga kasukasuan. Kapag bumaba ang collagen, humihina ang mga litid at cartilage, at bawat hakbang ay nagiging masakit na laban. Ngunit may magandang balita po. Kahit anong edad, kaya pa rin ang ating katawan na muling gumawa ng collagen basta't maibigay lamang natin ang tamang nutrisyon. May mga simpleng prutas at pagkain sa paligid natin na kayang ibalik ang sigla. Para muling gumaan ang mga tuhod, lumakas ang mga paa, at kuminis ang balat. Ako po si Dr. Antonio Reyes. Ang bawat video namin ay alay ng puso para sa inyong kalusugan at kaligayahan. Mag-subscribe na at i-on ang bell notification upang sabay-sabay tayong manatiling masigla, mas bata ang pakiramdam, at mas masaya sa bawat araw. Ori, kiwi. Pinapasigla ang collagen sa pamamagitan ng vitamin C, PAS, actinidin maliit man, ngunit napakalakas. Ang kiwi, ang ikawalo sa ating listahan ng mga prutas na muling nagpapagana sa paggawa ng collagen sa katawan. Ang isang katamtamang laki ng kiwi ay naglalaman ng higit 70 mg ng vitamin C, mas mataas pa kaysa sa dalandan, sapat upang buhayin ang mga enzyme na nagko-convert ng proline at lysine sa matitibay na hibla ng collagen. Bukod dito, ang kiwi ay may actinidin, isang natural na enzyme na tumutulong sa mas mahusay na pagtunaw ng protina at pagsipsip ng mga nutrisyon na kailangan para sa collagen synthesis. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng paninigas ng tuhod o pananakit, tuwing umaga, kayang bawasan ng kiwi ang pamamaga at pagkapit ng kasukasuan sa loob lamang ng ilang linggo. Paraan ng pagkain: kumain ng sariwang kiwi sa umaga at kung kaya, kainin pati balat nito. Dito matatagpuan ang pinakamaraming fiber at antioxidants. Maaaring ihalo sa yogurt o i-blend sa smoothie. Isang maliit na prutas bawat araw, ngunit napakalaki ng tulong para sa tuhod, balat, at mga litid. 2. Pinya bromelain laban sa pamamaga, tulong sa pag-ayos ng mga kasukasuan. Hindi lang basta masarap ang pinya. Ito ay natural na gamot sa mga kasukasuan ng katawan. Ang sikreto nito ay ang bromelain, isang enzyme na kilalang anti-inflammatory na katutulong upang mabawasan ang pamamaga at pananakit sa paligid ng tuhod, bukong-bukong, at balakang. Pinatunayan ng mga pag-aaral na ang bromelain ay kasintindi ng mga pain reliever gaya ng NSAIDs, ngunit walang side effects. Bukod dito, mayaman din ang pinya sa vitamin C at manganese, dalawang sangkap na kailangan ng katawan upang makagawa ng bagong collagen at ayusin ang nasirang cartilage. Paraan ng pagkain: pumili ng sariwa at hinog na pinya, iwasan ang mga nakasirop o delata. Maaaring kainin ng direkta, ilagay sa salad, o ihalo sa smoothie. Mas mabisa ito kapag kinain sa umaga kung kailan aktibo ang ating mga digestive enzymes. Maraming nutritionist ang nagre-rekomenda na ihalo ito sa bone broth upang mas mapabilis ang paggaling ng mga kasukasuan. 3. Papaya, papain flu. Mga hilaw na materyales para sa collagen. Ang papaya ay parang maliit na pabrika ng collagen sa katawan. Mayroon itong papain, isang enzyme na tumutulong sa pagbasag ng protina upang maging mga amino acid tulad ng glycine, proline, at hydroxyproline. Ang tatlong sangkap na ginagamit ng katawan sa paggawa ng collagen. Bukod dito, mayaman ang papaya sa vitamin C at mga flavonoid
na nagbabawas ng pamamaga at nagpapabilis ng paghilom ng mga litid at cartilage. Ayon sa Journal of Medicinal Food, ang mga matatandang kumain ng papaya araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nagkaroon ng mas malambot na tuhod at mas kaunting paninigas tuwing umaga. Paraan ng pagkain. Kumain ng hinog na papaya, ang malambot na laman na kulay kahel ang pinakamasustansya. Maaaring i-blend kasama ang kaunting kalamansi para sa dagdag na vitamin C. Maaari ring magdagdag ng ilang buto ng papaya sa smoothie para sa dagdag na anti-inflammatory effect. Pero kaunti lamang. Bayabas, super vitamin C, tagapagtanggol ng mga hibla ng collagen. Ang bayabas ay isa sa pinakadinapapansin ngunit pinakamakapangyarihang prutas para sa collagen. Isang piraso pa lang nito ay may 4 na beses na mas maraming vitamin C kaysa sa dalandan. Ang vitamina C ang nagbibigay signal sa katawan para maglabas ng mga enzyme na lumilikha ng bagong collagen. Bukod pa rito, ang bayabas ay mayaman sa lycopene at polyphenols, mga antioxidant na nagpoprotekta laban sa pagkasira ng collagen. Sa isang pag-aaral mula sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nagkaroon ng mas elastic na balat at mas mababang pamamaga sa kasukasuan. Paraan ng pagkain. Kumain ng sariwa at hilaw na bayabas, kasama ang balat kung maaari. Maaari itong kainin tulad ng mansanas o ihalo sa smoothie kasama ang kiwi o papaya. Iwasan ang mga juice na may asukal dahil binabawasan nito ang bisa ng mga antioxidant. Isang simpleng prutas sa umaga pero kayang protektahan ang collagen buong araw. Saba, blackberries. Anthocyanin laban sa pagkasira ng mga litid at cartilage. Maliit ngunit puno ng lakas, ang blackberries ay sagana sa anthocyanin, ang lilang pigment na gumaganap bilang antioxidant at proteksyon ng collagen laban sa pagkasira. Pinipigilan ng anthocyanin ang mga enzyme na sumisira sa connective tissues, dahilan kung bakit naninigas at sumasakit ang mga tuhod at balakang habang tumatanda. Ayon sa Journal of Nutrients, ang mga matatandang kumain ng blackberries araw-araw ay nakaranas ng 25% pagbaba sa mga senyales ng pamamaga at mas maayos na paggalaw. Tinutulungan din ng mga polyphenol nito ang daloy ng dugo, kaya mas maraming nutrisyon ang nakararating sa mga kasukasuan, lalo na sa mga binti. Paraan ng pagkain. Kumain ng sariwang blackberries na walang asukal. Maaaring ihalo sa plain yogurt o oatmeal o i-blend sa smoothie. Ang pagkain nito sa umaga ay nakatutulong upang mabawasan ang pamamagang naipon magdamag at bigyan ng antioxidant shield ang mga kasukasuan sa buong araw. 6. Blueberries, flavonoid na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga kasukasuan, hindi lang para sa utak. Ang blueberries ay isa sa mga pinakamahusay na prutas para sa mga tuhod at kasukasuan. Naglalaman ito ng mataas na antas ng anthocyanin at flavonoid na parehong tumutulong sa pagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo at sa paghahatid ng mga sustansyang tagabuo ng collagen sa mga litid at cartilage. Sa isang pag-aaral ng University of Maine, ang mga matatandang kumain ng blueberries araw-araw ay nagpakita ng 38% pagbuti sa paggalaw ng mga tuhod at pagbaba ng pamamaga sa loob lamang ng 6 na linggo. Dahil mababa ito sa asukal at mataas sa fiber, nakatutulong din ito upang mapanatiling balance ang blood sugar, mahalaga para maiwasan ang pamamaga sa katawan. Paraan ng pagkain. Pumili ng sariwa o frozen na blueberries na walang asukal. Maaaring ihalo sa oatmeal o i-blend sa smoothie. Kung maaari, piliin ang wild blueberries dahil doble ang antioxidant power kumpara sa karaniwang uri.
7. Strawberries, ellagic acid plus manganese, tagapangalaga ng collagen. Ang strawberries ay hindi lang masarap, ito rin ay makapangyarihang tagapag-alaga ng collagen. Taglay nito ang vitamin C, manganese, at ellagic acid na tumutulong sa paggawa ng bagong collagen at pumipigil sa mga enzyme na sumisira rito. Ayon sa Journal of Medicinal Food, ang mga may osteoarthritis na kumain ng strawberries araw-araw ay nakaranas ng 37% pagbaba ng inflammation markers at mas mabilis na ginhawa sa pananakit ng tuhod. Pinapatatag din ng manganese ang mga hibla ng collagen upang maging flexible at matibay. Paraan ng pagkain. Kumain ng sariwang strawberries. Mas mainam kung organic. Maaari itong i-blend kasama ang berdeng tangkay para sa dagdag enzyme. Iwasan ang mga jam at canned fillings na maraming asukal. Isang tasa bawat araw ay sapat upang maramdaman ang gaan ng mga binti at masiglang pakiramdam. 8. Amla. Super, vitamin C na kasama ang polyphenols. Pinapatibay ang collagen density ang amla o tinatawag na Indian gooseberry, ang itinuturing na hari ng mga prutas para sa collagen. Mayroon itong vitamin C na 20 beses na mas mataas kaysa sa dalandan at natatangi dahil ito ay nakabigkis sa polyphenols. Kaya mas matagal at mas mahusay itong naa-absorb ng katawan. Hindi lang ito nagpapasigla ng mga fibroblast cells upang gumawa ng bagong collagen, pinipigilan din ng amla ang mga enzyme na sumisira sa umiiral na collagen at binabawasan ang pamamaga sa paligid ng mga kasukasuan. Ayon sa Clinical Interventions in Aging, ang mga matatandang uminom ng amla extract sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 42% na pagbaba ng pananakit at pamamaga sa tuhod at 24% pagtaas ng collagen density sa balat at litid. Paraan ng pagkain. Uminom ng amla powder na hinalo sa maligamgam na tubig, may kaunting pulot at kalamansi tuwing umaga. Kung may sariwang bunga, maaari itong hiwain at ibabad sa asin upang mabawasan ang asim. Pagkalipas lamang ng ilang araw, mapapansin mong mas magaan na ang paglalakad, mas malambot ang mga tuhod, at mas sariwa ang kutis. Ang amla ay tunay na berdeng himala ng kalikasan, likas na pinagmumulan ng collagen para sa bawat senyor na nais manatiling malakas at masigla. Kasunduan sa itim araw na pagkain ng mga prutas para muling buuhin ang collagen, mga lolo't lola. Kung gusto ninyong maramdaman agad ang pagbabago, subukan ang aming 7-day collagen kickstart plan. Simple, ngunit napaka-epektibo. Araw 1 tinabuduy, umpisahan sa kiwi at papaya tuwing umaga para sa vitamin C at enzymes na magpapasigla sa paggawa ng collagen. Araw 3 timampu, magdagdag ng pinya o bayabas sa tanghalian. Parehong nakatutulong sa pagbawas ng pamamaga at pagpapatibay ng mga litid. Araw 56, meriendahin ang blueberries o blackberries upang protektahan ang umiiral na collagen mula sa pagkasira. Araw 7, tapusin sa amla juice o powder upang tuluyang buhayin ang collagen production sa katawan. Gawin ito araw-araw sa loob ng 1 linggo at mapapansin mo, mas magaan ang mga hakbang, mas malambot ang tuhod, at mas sariwa ang pakiramdam. Isulat sa comments kung anong prutas ang pipiliin mong simulan bukas. Paalalang, mga lolo't lola, mahalagang paalala mula kay Dr. Antonio Reyes. Kahit likas na mabuti ang mga prutas na ito, tandaan na lahat ng sobra ay masama. Kung kayo ay may diabetes, piliin ang mga prutas na mababa sa asukal gaya ng kiwi, amla, at berries. Para naman sa mga umiinom ng gamot laban sa pamumuo ng dugo, iwasan ang sobrang pinya o papaya dahil maaaring dagdagan nito ang epekto ng gamot. At kung may allergy sa prutas o enzymes, kumonsulta muna sa inyong doktor bago subukan. Laging tandaan, tamang dami, tamang oras, at payo ng doktor. Yan ang sikreto sa ligtas na kalusugan.
Kung gusto ninyong magsimula agad, piliin muna ang 3 prutas na madaling hanapin sa Pilipinas. Kiwi, pampasigla ng collagen. Pinya, natural na anti-inflammatory. Bayabas, super vitamin C ng mga Pinoy. 3 prutas lang bawat araw, kayang magpabago ng lakas, ginhawa at sigla ng inyong mga tuhod. Subukan ngayong linggo at ibahagi ang resulta sa comments. Mga lolo't lola, gusto naming marinig ang inyong kwento. I-comment sa ibaba kung ilang taon na kayo at aling prutas ang unang susubukan ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell notification para sa susunod na mga video tungkol sa lakas, ginhawa at kalusugan ng mga senior. Ang inyong isang click ay inspirasyon namin para gumawa pa ng mas maraming kaalaman para sa inyo. Tandaan, mga lolo't lola, hindi kailangan perpekto, basta tuloy-tuloy. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa mas mabuting kalusugan ay malaking tagumpay na. Simulan ngayon, magpatuloy bukas, at sa bawat araw, maging mas malakas, mas masigla, at mas masaya.